Sa ikalawang yugto po ng ating pag-aaral tungkol sa bakit ba mas tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel kaysa Cain, ay narito po tayo sa pangalawang bagay na gusto kong i-stress out sa inyo po. Pangalawa, ibinigay ni Abel ang kanyang pinaka-mainam. Genesis 4:4. Si Abel naman ay naghandog ng mga panganay sa kanyang kawan at ng taba ng mga iyon. Ang mga panganay at taba ay itinuturing na pinakamahalaga at pinakamaganda sa kanyang katawan. Pinapakita nito na hindi tira-tira ang ibinigay ni Abel sa Diyos. Ang kanyang handog ay mula sa pinakamahusay na mayroon siya. Samantalang tungkol kay Cain, simpleng sinabi lamang na nagdala siya ng bunga ng lupa. Walang binanggit na ito ang pinakamainam o unang bunga. Minsan gusto natin ang Diyos, ngunit ang ibinibigay natin ay kung ano lamang ang natitira. Natitirang oras, natitirang lakas, natitirang pera, o natitirang atensyon. Hinahamon tayo ng halimbawa ni Abel na ibigay sa Diyos ang pinakamainam, hindi ang nalalabi o natitira lang. Pangatlo, tinitingnan ng Diyos ang puso bago ang handog. Sa 1 Samuel 16:7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi lamang ang handog ang tinanggihan ng Diyos, kundi si Cain mismo. Mapapansin sa talata, kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ibig sabihin, tinanggap muna ng Diyos ang tao bago ang kanyang iniaalay. Kapag tama ang puso, nagiging kalugod-lugod din ang ating ginagawa para sa Diyos. Hindi nalilinlang ang Diyos sa magagandang pananalita o panlabas na reliyon. Nakikita niya ang ating tunay na motibo, ang ating mga lihim na iniisip, ang ating katapatan. Mahalaga sa Diyos ang malinis at tapat na puso. Hanggang dito na lamang po muna at meron po itong part 3. To God be the glory. God bless you all.